beloved Boss Mike Cervera. Kamustahin naman natin si Kibuloy. Ano na nangyari kay Kibuloy? Kung inyong matatandaan, may pinalantad sila. Etong isa na na sinabi daw binayaran ni Risa. Oh, para humina yung kaso ni Kibuloy. Pagkatapos nun, mga kababayan, humingi ng nag-file sila ng resolution para hilingin sa korte na magpiyansa etong si Kibuloy dahil nga daw mga kababayan ay mahina na yung kaso dahil yung isa sa mga saksi ay bumaliktad na. O, kita nyo? Yun yan lang naman eh. Ano ang resulta nun, mga kababayan? Ano ang resulta ng paghingi nila ng makapagpiyansa na si Kibuloy? Eto. Oh. Go on. Yan, mga kababayan. Don't stop. Oh. Pakinggan nyo. Don't stop. Go on. Kita nyo? Kibuloy to remain detained. Ayan, as Pasig Court denies bail. Nako. Na ano po, mga kababayan? Wala hong epekto. Yung pong bumaliktad na witness ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Yan in July 20, nung isang araw lang. Oo. In July 20, 2025, decision, Pasig RTC Branch, 159, presiding judge, Reynilda, Estacio Montesa, denied, ayan, patay, the separate petitions for bail of Kingdom of Jesus Christ, leader, Pastor Apollo Kibuloy, and his co-accused. Lahat po sila denied. Yung petition po, for bail na kanilang hinain sa korte. Walay, patay. Wala na. Wala na. Si Kibuloy, wala na. Si Digong, wala na. Susunod si Bato, wala na. Wala na, mga kababayan. Di ba? Kaya wala na ho tayong wala nang aasahan ang mga Duterte diyan. Maniwala kayo. Di ba? Eto, mga kababayan ko. Ano ba unahin ko rito? Etong benteng bigatin sa SOCMED, mga kababayan. Pasok. Ito. Singit na natin. Yan. Mga kababayan ko. Shash na. Kilala nyo naman to eh. Miss Flawless. Yan. Shash na Laparan. Ito naman, si Boy Tapang. Ito ho yung mga pinapanood, mga kababayan, ng mga kabataan. Ano po? Ito po ang mga pinapanood ng mga kabataan na nag-promote po ng mga illegal na sugal. Yan sila. Sila, mga kababayan, Shash na Laparan, Boy Tapang, burado sa Meta. Sa pagpo-promote ng illegal na online. Alam nyo po ba kung sino ang direktor ngayon ng CICC? Yung pong ating kaibigan na si ASEC Director Aboy Paraiso. Nakikita nyo yan noon eh. Siya po yan. Pero mga kababayan, nire-recommenda lang naman yan sa Meta. Ngayon mga kababayan dahil dito, nako, yari. Eto mga ito, ilan ba sila, Boss Mike? Ayan po. Yan, eto, influencers endorsed for page takedown. Ayan, Shash na Laparan. Alam nyo po ba mga kababayan kung ilang milyon ito? 9.7 million followers. Naku, grabe no? Sayang. Ito naman si Boy Tapang. 5.5 million followers. Nako po. Pati pala si Mark Anthony Fernandez. 242. 1,000 followers. Kuya Lex, 100K. Eto, matindi. Siguro napanood nyo na to. Si Miss Jean Bilog. 6.7 million. Nako. Lahat po ito mga kababayan ay mga nag-i-endorse po ng illegal na sugal. Opo ha. Yalo, okay. Ito, Yalo, ito, 4.6. Grabe, no? Hype
Beats, 4.6 million followers. Grabe, lalaki. Big, oo, di sukatan. Naku, eto, 6.7 million. Naku, ang dami, no? Ang bibigat ng mga channel. Oh, Maxi TV. Oh, ano, Moxie TV. 1.2 million. Mga ka-dreamers. Oo, 1.1 million. Oo, Tanli TV. Oo, ilan to? Oh, kulang-kulang 1,000,000. 966. Aklas. Oo, eto. Si Aklas siguro ito yung rapper, ano? Oo, 720 followers. Oo, grabe. Eto. Oo, Salas Jinky. Oo, 707K followers. Oh, eto pa. Ekang Shurikat. 442K followers. Oh, eto naman, Mini Vlog. Oh, dami, no? Mga kababayan. Sayang yung mga channel na pinaghirapan, 'di ba? Yan po kasi mga kababayan ko. Ito, lagay natin 'to. Yan po yung mga na-take down na channel, ano. Binigyan naman kayo ng babala, 'di ba? O yan, wala. Pati yung kita nila sa ah, channel nila, sayang. Hindi ba ho mga kababayan magkasya na lang na gumawa sila ng matinong content tapos dun sila kumita. Nasisilaw ho kasi mga kababayan sa sa bayad sa kanila ng mga kumpanya ng illegal na na sugal. Ano po? Kaya yan mga kababayan, kita nyo nangyari. Yari. Opo, meron naman po kasi na mga legal, yung pong merong pong prangkisa. Ano po? Pwede naman kasi yun. Doon na lang kayo sa legal ang prangkisa. Kaysa ho mga kababayan, pinapatulan dahil malaki. Abay, milyon ho mga kababayan isang buwan eh. Milyon ho yung kinikita ng mga yan sa pagpopromote alone ng sugal. Opo, doon po lang po yan. Sa pagpopromote ng sugal, milyon po yung kinikita nila. Maliban pa ho yung kita nila sa content nila. Tulad natin dito, 'di ba? Tayo naman kasya na 'yan. Meron lang konti, okay na 'yan. Tapos yung iba itulong sa iba, okay na 'yon. 'Di ba? Masayang buhay na 'yon, 'di ba? Eto mga kababayan ko. Etong mga ito, mga kababayan, binigyan na ho ng babala na iti-take down yung pong mga channel na nagpo-promote ng sugal. Pero mga kababayan, matitigas ang mga bungo niyan. Oo, ha? Matitigas ang bungo. Kaya ano nangyari mga kababayan ko? Ayan. Oo, take down. Sabi ho mga kababayan, sa press con, nirekta kong tanungin yung kagalang-galang at gwapong-gwapong direktor ngayon ng CICC, ano? Mga kababayan ko, sabi ko, baka naman pagbigyan ng isa pang pagkakataon. Ay, wala na. Oo, wala na. Paano pag nakiusap sa'yo dito? Siguro sasabihan na lang natin. Pero wala na talaga. Paano kapag Paano kapag isa sa mga influencer, aloking ka? Oo, biniro ko lang mga kababayan, aloking ka ng isang gabing kaligayahan. Sabi niya, wag ka. Para sa bayan ito, eka. Hindi po pwede yung mga ganyan, suhol-suhol. Wala. Ayan, kilala ni Jax Demolay yan eh. Si Attorney Aboy, yung bang mga kalaban natin nung araw, yung mga tatanga-tangang engot, abay, kita mo ngayon, si Attorney Aboy, ayun, sikat na sikat ngayon, mga kababayan, wala, para sa bayan ito. Kailangan yung mga kabataan ay hindi malulung sa sugal. Eka, di ba? Tama naman eh. Kaya ho mga kababayan, ako nagpapauna na sa mga influencer dyan, kahit anong ialok ninyo para maibalik pa yung mga channel ninyo. Ialok nyo man yung inyong laman. Yung laman ninyo mismo. Kahit ialok ninyo yung mga laman ninyo,
Laman, laman ng bag. Oo, yung laman ng bag ang tinutukoy ko. Eh wala. Oo, hindi na mangyayari. Oo. Kahit na ialok ninyo lahat. Oo. Sabay-sabay kayo yung mga laman ninyo. Laman. Oo, laman ng bag na pera o ano paman. Malabo. Wala. Oo. Ayaw. Oo, ayaw niya. Sabi niya, eh, ayaw ko. Ayaw ko niyan. Ang mahalaga ay sundin natin ang direktiba. Ganun ho eh, mga kababayan eh. Sabi ho ng direktor ho ng CICC na si Attorney Aboy eh, ay hindi. Ang mahalaga ay sundin natin eka ang direktiba ng ating Pangulo sa ganitong mga gawain ng mga influencer. Hindi naman tayo eka nagkulang ng babala para sila ay sabihan na tayo'y seryoso sa ating kampanya kontra sa mga nagpo-promote ng mga illegal na sugal sa social media. Aba, oo, tama. Di ba? Yon, di ba? Boss, paano yung malakas? Sila sa Messenger mag-invite ng games. Idudulog natin yan. Nako, buti binanggit mo. Yun po mga kababayan, di ba? Ha? Oh, ano yung Gcash? Nasa Gcash din ba sugal? Ay yari sila. Yari sila dyan, di ba? Yayariin sila. Oh. So ngayon mga kababayan, bahala sila dyan. Ulitin ko lang, babala. Kahit anumang platform, kahit anong gusto nyong pandaraya, wag nyo nang itutuloy yan. Maniwala kayo. Masisira ang channel nyo. Masisira, mawawala. Mga kababayan, alam nyo, meron pa sana akong tatalakayin, ano? Kaya lang mga kababayan, kulang yung oras ko eh. Hindi po pala, sundalo ang Eto bumaril. mga kababayan, ngayon ko lang ho ito napanood mga kababayan ko Pansinin po ninyo ito. Aba mga kababayan, oo, eto ang dapat binabalikan ng mga DDS. Balikan nyo to mga DDS Dahil base po sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumaril. Kaya sa ating bayaning si Benigno Ninoy Aquino, si Senator, kundi si Galman talaga. Dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi Kita nyo mga kababayan ko? Eto po mga kababayan pinatotohanan ho ni Persida Acosta na hindi po sundalo ang mga bumaril kay Ninoy Aquino. Ngayon ko lang ho ito napanood eh. Gusto ko lang ho i-share sa inyo ano. Oo. Aming ano ito sister sa aming Maharlikans. Opo yan ho kasama namin advisor na rin namin sa aming fraternity na Maharlikans. Oo, marami ho akong fraternity, mga kababayan, 4. Mahilig po talaga akong sumali sa mga organization, lalo na kapag nakikita ko mga kababayan na mga nakakatulong sa ibang tao. Diyan po mga kababayan, maasahan ako sa pagsali sa mga ganyang organisasyon. Ano po? Para matuto pa tayo sa mga ano nila, wisdom ng mga mas matatanda sa atin, kung ano nararapat, ano po, yun. Sinasalihan ko yun sa madaling salita. Ngayon mga kababayan, eto matindi. Matindi po itong tinuran ni Persida. Bakit ho kanyo mga kababayan? Sinasabi niya rito, yung matagal ng panahon ng mga nakakulong na sundalo, mga kababayan, wala pala talagang totoong kasalanan. Ano po? Oh, di ba? Oo, tuloy. sa batok. Akala ko po ng araw sa batok. Dito Ito, panoorin dahil base po sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumaril. Kaya sa ating bayaning si Benigno Ninoy Aquino, si Senator, kundi si Galman talaga. Dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok. Akala ko po ng araw sa batok. Dito po pala. At salamat sa Sandigang Bayan, ipinahiram sa amin lahat ang ebidensya. Kita nyo, salamat daw sa Sandigang Bayan at pinahiram daw sa kanila yung ebidensya. Ngayon, ayon ng i-reopen ng Supreme Court, sabi noon, forgotten evidence, nirespeto po namin yon. Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo ang forensic report, 144 pages, at nakumbinsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Ang sabi po ng pamilya Aquino, kailangan humingi sila ng tawad. Isa lang ang humingi ng tawad, si Master Sergeant Pablo Martinez, kasi ang nakumbinsi national pardon. At iba Yun lang ho daw na pardon, isa. Mga kababayan, alam nyo po ba yung isa dyan, sa mga nandiyan na nakulong, mga kababayan yung anak po niya kaibigan natin kaibigan natin mga kababayan. Kaya alam nyo talagang hindi daw sila magbibigay ng
bibigay ng sorry o magso-sorry sa mga Aquino dahil wala talaga silang kasalanan. Oh. O commutation of sentence. So, Dahil talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin, dahil hindi naman sila ang pumatay kay Ninoy. So dito po Kita nyo, kahit patayin daw ho talaga sila, hindi daw sila aamin, gawa ng wala daw silang ginawang kasalanan. Hindi daw sila ang mga bumaril kay Ninoy, kundi si Galman. Oh, tuloy. napagtanto naming lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Kaya po Kita sabi nyo? ko, Walang kasalanan si Apo Lakay, sabi mismo ni Persida Acosta. Hindi lang ho yung mga sundalong mga nakulong ang kawawa. Biruin ninyo, buong buhay nila nasa kulungan lang. Hindi man lang nabigyan ng kalayaan para magawa yung gusto sa buhay nila sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, isipin nyo yun. At hindi lang ho sila, maging si Apo Lakay, mga kababayan, ay biktima. Niyurakan, siniraan, naging dahilan ng pag-aaklas ng mga Pilipino. Kaya napilitan ng Pangulo na umalis sa kanyang pwesto. Ganun ho nangyari kay Apo Lakay. Di po ba? Ngayon, napatunayan na mga kababayan, na walang kasalanan yung mga sundalo. Ngayon, wala rin kasalanan si Apo Lakay, sabi ni Persida. Bakit? Ginagamit pa netong mga obstructionist etong mga salita na ito kung wala naman pala talagang kasalanan. Di ba? Ayan napakaliwanag. daw sila, hindi sila aamin, dahil hindi naman sila ang pumatay kay Ninoy. So dito po napagtanto naming lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Kita nyo, napatunayan po nila na walang kasalanan ang matanda na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. Wala hong kasalanan, mga kababayan. Kaya nga sabi ni Pangulo, di ba? Wala siyang kasalanan, kaya siya nalungkot ng husto. Kita nyo, ipinagkanulo natin. Sino? Nila pala, hindi tayo. Loyalista tayo. Ipinagkanulo nila si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na parang si Kristo, mga kababayan. Di ba? Di ba? Pinagkanulo Parang si Kristo. Ipinako sa krus. Yun naman pala, mga kababayan. Malayo pala sa katotohanan, di ba, Jax Demolay? Yo! Tuloy! Kaya po sabi ko, hihingi tayo ng paumanhin. Kaya pala ang nanay at tatay ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos loyalist. At lagi sinasabi sa Kita nyo? Marcos loyalist palang nanay at tatay netong si Perside. Marcos loyalist ang nanay at tatay ni Persida Acosta. Ngayon, alam nyo na. Kaya kami magkasama sa isang organisasyon, tuloy. walang kasalanan. Si Apo Lakay dyan, anak. Pero siyempre, ako na may Kita nyo? Ulitin natin. Ulitin natin. ang nanay at tatay ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay mayor. Kaya po sabi ko, hihingi tayo ng paumanhin. Kaya pala ang nanay at tatay ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos loyalist. At lagi sinasabi sa akin, walang kasalanan. Si Apo Lakay dyan, anak. Pero siyempre, ako na may maraming naririnig. Kaya nga, parang nagsisirin ako at ako po'y pumunta sa labi niya at humingi ng paumanhin. Nako! Pumunta sa labi ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kasi si Persida noon, kasama yan sa mga bumabatikos. Ngayon nagsisi, mga kababayan. Nagsisi ibig sabihin, mga kababayan, napatunayan niya na talagang walang kasalanan ang ating totoong bayani. Bayani natin, si Apo Lakay, tandaan nyo yan. Huwag ho tayong magpadala sa mga propaganda. Tulad ng ginagawa ng kampo ni Digong ngayon, 'di ba? Ganyan ganyan na ganyan yung ginawa kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. no? Ganyan na ganyan, 'Di ba? Pero kita nyo naman, mga kababayan. Nagsisi. Yung mga bumabatikos, kaya yung mga bumabatikos tulad ni Roque na gusto nang umuwi, malamang ho yan, mga kababayan, magsisi rin yan. At humingi ng tawad kay Pangulong Bongbong at magiging kalaban na ng mga kapwa niya DDS. Di ba? Mga banyas. Sugarod. Banyas. So, mga kababayan, sana'y nag-enjoy po kayo ngayong araw. At ako'y may lalakarin pa. At kita-kita po tayo. Try ko po mamaya na makapag-live uli.
At, wag na nga mag-replay. Gagalit sila eh. Oo, kaya lang ho mga kababayan, naaawa naman ho ako sa ating admin. Yung post kasing replay, mga kababayan eh, para sa kanila na rin yun eh. Baka pwede, supportan nyo na lang. Mga kababayan ko, muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.